Hi! Hello mga kabibig, grabe ang nangyari ngayon. Trending na trending. Claire Castro umiyak. Humingi ng tulong sa mga pulis sa Canada. Nangyari ito kabibig kung saan si Claire Castro susugod, parang sugod or sinugod si Claire Castro ng mga OFW natin o sa Canada. Umiyak si Claire Castro kasi binato at minura si Claire Castro ng mga OFW. Akala kasi ni Claire Castro powerful siya. Wala siyang power doon sa Canada. Ang nangyari, humingi ng tulong sa mga pulis. Kinarma ka, bibig. Oh, Claire Castro, naramdaman mo na ha. Yan ang mga hinagpis ng taong bayan sa'yo. Yan ang galit ng mga Pilipino sa ginagawa mo. Isa ka rin sa mabiblame kung bakit walang nangyari sa Pilipinas sa panahon ni Marcos. Isa ka rin sa mabiblame kung bakit pabagsak ng pabagsak ang net satisfaction rating, ang trust rating ni BBM. Oo, isa ka sa mga rason, Claire Castro, at baka hindi ito nakita ni BBM or hinayaan na lang ni BBM ang mga bumagsak ang kanyang mga trust rating, satisfaction rating, performance rating, I'm sure naman alam din ni BBM na si Claire Castro ang posibleng maging isa sa mga rason. Kaya ngayon, sana makita to ni Lisa Marcos or Lisa, tingnan nyo si Claire Castro, ang akala mo love na love si Claire Castro ng mga Pilipino. Hindi, kahit sa ibang bansa, gigil na gigil ang mga tao kay Claire Castro. Nako, baka kung sino ang maging manok ni BBM sa election sa 2028, baka hindi naman nanalo dahil kay Claire Castro. Uy, hala, grabe ka, bibig. Oy. Talagang face-to-face talaga, bibig, na minura si Claire Castro. Akala ni Claire Castro madadala sa beauty niya. May beauty ba? Ito ka, bibig. Panoorin natin ang video kung saan, naku, parang binuhusan na malamig na tubig si Claire Castro sa kanyang kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino to, ha? Kapwa Pilipino. Kasi, ang ating mga kapwa Pilipino sa ibang bansa, kung may makikita silang Pilipino, happy! Huy, Pinoy ka! Huy, salamat, nagkita tayo. Pero si Claire kasi nagpunta ng Canada, hindi happiness ang natanggap niya sa mga Pilipino, kundi pagmumura, minura siya, kabibig, as in super duper to the highest level. Ito, kabibig, paano orin natin to? Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin, bakit patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo. Mahiyang kayo sa pera ng Ayan, si Claire Castro. Bring God the money to the cover of Uy, parang nahiya si Claire Castro. What you are? Because you're a liar. Ma'am, You're a traitor. Oh my goodness. you are a thief. Inumbangan ako, singganan ko kagwapa sa inyo. Pero tangi ang kwartasang Pilipino, ibalik nyo. Taluoy ang mga Pilipino. Lo. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Parang hindi na naipinta ang mukha ni Claire Castro. Parang napahiya siya. Ay, humingi ng tulong na. Bring the money to the Filipino people. We have a big... Claire, kumusta? Pwede... Akala ni Claire Castro, pumunta pa siya sa mga Pilipino. Akala niya, maganda ang pagtutungo ng mga tao sa kanya. Feeling niya na, kumusta? Parang, ay, may mga Pilipino, parang mahal ako. Hindi. Balikan natin, parang ang ganda. mong sabihan yung president natin, bakit patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, Agud. at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo. Oh my God. Kayo sa pera ng Ayan, si Claire Castro. Bring God the Oh money my to the God, cover minura. of Harap-harapan talaga. Your face is ugly than what you are. Because you're a liar. Oh my God. Ma'am, You're a traitor. Oh my God. Ang You are a sakit. thief.
Ang sakit. Tama na po, singganan po kabaka sa inyo. Ano kayang Pero pakiramdam ni kami, Claire? ang kwartas ang Oh my God. Pilipino, ibalik nyo. Kalooy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Ah, grabe. Please, Cry baby. please, Cry bring baby. the money to the Filipino people. We have a big, Ma'am Claire, kumusta? Oh, ito pa kabibig, oh. Nasaan ba yun? Ito. Hala ka. Nasaan to? Ito. Parang Dito ipina- makikita ninyo talaga kung gaano kawalang hiya itong si Marcos Jr. Gamitin ka ng Dito makikita ninyo talaga kung gaano kawalang hiya itong si Marcos Jr. Gamitin ka ng gamitin, tapos kapag ikaw ay malagay sa alanganin, wala siyang pakialam sa'yo. Nangyari na yan kila Torre, yan kila Attorney Trixie Cruz, nangyari nan kay Attorney Vic Rodriguez, yung ginamit yung mga taong kinasangkapan. Tapos pag hindi na kailangan or malagay ka sa alanganin, i-dispatcha ka ng parang wala lang. Dito nakita natin dito kay Auntie Claire, kasi magtataka ka, bakit siya nandyan? Bakit hindi siya protektado? Bakit ang sabi nitong, ewan ko kung bodyguard niya o asawa niya, sabi niya, can you pick us up here? Can you pick us up here? No, ibalik nyo. Kalooy ang mga Pilipino. So ibig sabihin, bakit siya nandyan? Parang very unsecured siya na, alam nyo, kung radical lang yung mga kababayan natin dyan, pwedeng may mangyari yan. Binato na yan Bagamat hindi siya binato, pero ganyang kawalang kwenta si Marcos Jr. na ginamit si Auntie Claire na magsinungaling sa harap ng kanyang mga press con, magsinungaling. Tapos kapag andyan na, syempre babalingan siya ng taong bayan sa galit sa kanya. O ayan, tingnan ninyo, kahit nga humingi ng tulong sa mga kapulisan dyan, wala din magagawa. Pero pag yan ay binato o sinaksak dyan, ay successful yan. Wala man lang security. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin bakit patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya naman kayo! Mahiya kayo! Oh my God. Ayan, si Ted Castro. Bring back the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what Your you face are. is ugly. You're a liar. Ma'am, You are a traitor. singganana, you are Traidor, liar, Tama na po, ugly. singganana po Manonood kabaka na sa lang inyo. kabibig. Pero kami, Si Madam ang kwartas ang Claire. Pilipino, ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please, please, Oh, not a cry baby. You're a cry bring baby. the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng pulis si Ted Castro. project. Nagpatulong ng nagpatulong. Yan kabibig. Hala, si Madam Claire. Parang hindi na kaya ang mga... Konti lang mga Pilipina doon ha. Konti lang ng mga Pilipina pero hindi niya kaya. Hindi niya kayang harapin mga kabibig. Nagpatulong sa mga pulis. Oh, ito pa kabibig oh. Ito pa si Madam Claire. Oh, nangyari dito kanina. Ito. Kapal ng mukha. Oh, Ang pangit mo. Putang mo. Kalooy ang mga Pilipino. hala Shame on oy. you, Claire, anti-Claire. Halag. Kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, Cry, baby. please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Hala. Kahiya ni Claire. Kapal ng mukha.
If you threaten when you guys, just let them do it. You can film them all you want. No problem. We are harmless. We just want to let you know. Feel free to say whatever you Oh my God, sinugod talaga. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. Oh. No, we are not violent. We're pangit mo. Ang pangit mo. Kung pangit mo. Kung pangit mo. Oh my God. Hala ka. Grabe. Hala. Be. Oh my God, nakakahiya to sa pamilya ni Claire Castro. Ito ang komento ng ating mga netizen. Naawa ako kay Claire Castro, sabi ni Miko Pugi, ang tapang bumatiko sa mga Duterte sa Pilipinas. Pero pagdating sa Canada, hinarap ng sigaw ng mga OFW, biglang tahimik. Hindi harassment ang tawag na public reaction yun. Kung maganda talaga ang performance, bakit imbis na palakpak, sigaw ng galit na mga ang sumalubong? Parang sisi na nabasa sa harap ng OFW. Claire Castro, akala ko ba 84.9% ang performance rating? Kung ganon, bakit galit ang sumalubong sa inyo sa Canada imbis na palakpakan? Ito pa, perfect, happy ako sa wakas. Ang matagal ko nang gustong gawin, ginawa ng mga OFW sa Canada kay Claire Castro. Sa mga OFW sa Canada, salamat sa tapang para sa akin. Tinubos niyo ang boses ng milyong-milyong Pilipinong matagal nang gustong magsalita. Grabe, isang oras pala to. Oh, yan, kabibig, oh. Babanat yan pag-uwi ng Pilipinas. Hala ka. Parang tuta na pinalaya sa bahay eh. Hay, salamat na bawasan yung gigil ko kay Auntie Claire. Deserve. Deserve na iganti na nila yung mga taong galit sa'yo. Super satisfying pero parang kulang. Sana sinabi nyo, Claire, bangag na ka. Kawawa man si Auntie, oy. Huwag kang palaboy-laboy, Auntie, kasi ang daming galit eh. Napansin ko, walang nagkakalat sa na troll dito ah. Thank you mga kababayan sa Canada. Haha, nagpalaban sa mga pulis. Nawala yung tapang ni Auntie Claire. Cash true. Yan kabibig. Yun ang ilang komento ng ating mga netizen na nakita nila na biglang nawala ang tapang ni Madam Claire. Bakit kaya nawala ang tapang? Di ba matapang itong si Claire Castro? Akala natin ang... Ito kabibig ha. Nagpa-interview si Madam Claire Castro sa kung ano ang nangyari. Alam nyo ba kung sino sinisisi na? Duterte na naman. Si Duterte daw ang rason kung bakit siya hinaras daw siya. Ito kabibig, makinig tayo sa kanya ha. Madam Claire, Duterte, kasalanan naman ng mga Duterte. Let's watch this video. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi, sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga sa kanya yung hawak yung camera. Magalit so, na mo siya pangin. Threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung So alam mo na kung gaano kagalit ang mga tao sa'yo. Alam mo na, Claire. So mag-ingat-ingat ka dayo. Oy, kasi ang mga tao doon, grabe talaga kanina, do. Doon nila parang sanay sa bayolente. Oo. Yung pagiging bayolente. So, Alam yun syempre na. hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na
pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Tapos, Di ba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Oh? So, kawawa pa rin hala daw. kayo. Thank you. Thank you po. So yung ugali mo, ang ugali ng Pilipino na maging uunlad ang Pilipinas. Oh my goodness. Claire, anak ko, kung sino man, anak ko po, kabibig. Ito ang komento, kabibig, oh. Gumagawa ng reels, vlogger yan, labas na ang ugat sa leg dahil galit. Nagtrabaho daw sila mag-shoot ng reels. May pa-teaser niya naman yung extreme. Tiko na siya, nakangiti nga siya ngayon, gagaba ni mo. Tingnan niyo ang komento, mga kabibig. Grabe, mga kabibig. Parang, nakakalula ang komento, Claire. Parang, nagalit siya, tinawag na pangit. Nakakatawa. Ikagagalit mo ba? Tawagin kang pangit? Ako hindi. Kung totoo namang pangit ka, bakit ka makagalit? Pero parang feeling niya, hindi ako pangit, sinungaling. Ay, naku, Madam Claire, parang, wow! Grabe! As in, super duper, na-shock ako sa komento niya. Oy, nagalit si Claire, tinawag siyang pangit. Magpa-sorbi tayo. Maganda ba si Claire? Tapos daw, sabi ni Claire, kaso, hindi kayo aasenso sa buhay nyo. Oo. Yung ganun mga attitude nyo, hindi kayo aasenso. Ang tanong, kung hindi sila aasenso or umasenso, bakit sila naging OFW, maganda ang buhay nila, and so on and so forth. Itong mga Pilipinong ito, they're just, they're bursting their emotion towards the government, and freedom of speech lang na yan. Buti pa yung ibang bansa, no? Alam mo kung ano sinabi ng police, you are free to take video and so ever, pero huwag lang silang atakihin, di ba? Kasi napakakalma. Pero kung sa Pilipinas pa yan, pinadampot-dampot na yung mga tao na yan, kinasuhan na yan. Diba? Pero sa ibang bansa, hindi ganoon. Friendly lang. Diba? Friendly ang mga pulis. Diba? Halak. Magkaiba talaga, no? Oy, yung hinarap si Claire Castro, hindi ka na uunlad sa buhay mo kasi kung ganyan ang attitude mo. Sabi ni Claire Castro, feeling ko lang si Auntie Claire talaga ang uunlad sa buhay. Umunlad talaga si Madam Claire kasi gawa ng reels, nagtrabaho kay BBM at ang nagpasahod sa kanya ang taxes ng mga Pilipino. Claire, mahiya ka naman, sasabihan mo ang mga taong hindi kayo uunlad. Take note, ang mga OFW, yan, mga bayani na ng Pilipinas yan, tapos ganyan ka magsalita. Hindi ka nahihiya, day. Isa ang mga OFW nagpapasahod sa'yo, day. Tapos sasabihan mo silang hindi kayo uunlad sa buhay nyo kung ganyan mga attitude nyo. Naku, tay, grabe din, mahiya ka naman, day. Sahuran ka ng taong bayan. Lalo na itong mga OFW yung ito, sinasabihan mong hindi sila uunlad dahil sa mga attitude nila, hindi ka nahiya? Hala. So, kabibig, ano ang iyong reaction, kabibig? Sa ginawa ni Claire, statement ni Claire Castro, ang mga OFW na ang kanyang inatake, kabibig. Kahit konti lang yung mga OFW doon, no? How much more mga OFW, yung mga ibang OFW na hindi nakaharap ni Claire Castro. Kung ganun ang kanilang attitude towards kay Claire Castro, sabihan niyang hindi kayo unlad kasi ganyan mga attitude nyo. Bakit sila napunta sa ibang bansa? Natatrabaho, maganda ang trabaho, may pera, may savings, tapos yun sabihin mong hindi uunlad? Dahil mali ka. Ang ginawa ng mga OFW doon, they're bursting their emotions na hindi na gusto ang ginawa ni BBM. At huwag kang magalit kung sabihin kang pangit. Diba? Iba't iba tayo ng description ng maganda. Diba? Sinungaling daw. So yun lang, kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Grabe ka, Claire. Grabe ka talaga, Day. Nawindang talaga ako sa sinasabi. Huwag ka sana ang sinabi mo, normal lang yun. For me, hindi natin makontrol ang mga sinasabi ng taong bayan. Nirerespeto ko ang kanilang mga saloobin. At sana ganun ba? Kalmado lang. Sana makita ang taong bayan kung ano ang magandang ginawa ni BBM para hindi sila magkasalita ng ganun. Kung galit man kayo sa akin. Mga ganun bang klarong explanation. Pero iba ang atake ni Claire Castro. Sabi niya, yung mga attitude nila, parang alam na natin kung kanino nagmana. Duterte na naman, day. Walang ibang laman ng utak ni Claire Castro, no? Duterte. Baka pagtulog niya,
napapanaginipan niya si Pulong. Napanaginipan niya si Pangulo Duterte. Di ba Pulong ng Duterte ang nasa brain cells niya? Grabe, no? So, yun lang kabibig ang atin sa lebak-lebak for the mga OFW. Hindi na tayo aasenso pag gano'n ang ating mga attitude. Diba? Si Claire lang aasenso. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.